Hello mga kabarangay! Mamaganda here! Namiss mo ba ang kwento natin kanina sa Radyo Nobela? Huwag ka nang malungkot dahil ang mga storya na hindi mo napakinggan sa radyo, meron dito sa Barangay LS 91.1 Podcast. I-follow mo na ang aming podcast at huwag mo rin kalimutang i-follow ang aming Facebook, Twitter, Instagram at TikTok at mag-subscribe sa aming YouTube channel. At syempre, araw-arawin ang pakikinig dito sa Barangay LS 91.1 Forever! Panahon ng pagkakataon. Barangay LS 91.1 Forever. Uy mga kabarangay, ako muna mga kasama nyo ulit today ha. Medyo gloomy yung weather natin. Actually, hindi gloomy lang eh. Inuulan talaga tayo today, ano. Pero syempre, napakasaya, napakasarap sa pakiramdam na habang ganito yung panahon, ano, ay nakikinig tayo sa ating tampok na istorya ngayong araw nito. Muli, ang mga kasama niyo po ngayon ay si Mama L. Dito sa Radyo Nobela. Bulaklak at halaman, tuwang tayo. Walang katumbas na halaga ang pagkakaroon ng buo at masayang pamilya. Sila ang ating matatakbuhan sa oras ng pangailangan. Ikaw, kaya mo bang paulit-ulit na magpatawad para sa iyong pamilya? Narito na ang ating tampok na kwento sa araw na ito. Dear Mama L, salamat po at napili niyo pong ibahagi ang aking kwento sa inyong mga tagapagpakinig. Araw-araw po kaming nakikinig sa Barangay LS dito sa bahay. Ako nga po pala si Ara, 25 years old, panganay sa dalawang magkapatid at breadwinner ng pamilya. Ako po ay half Japanese pero hindi ko nakilala kailanman kung sino ang tatay ko. Putok lang kasi ako sa buho. Nagtatrabaho noon bilang entertainer ang mama ko na si Dalma sa Japan at nabuntis siya ng kanyang customer. Dalaga pa si mama noon, Mama L. At dahil sexy, bentang-benta siya sa mga parokyano ng club na pinapasukan niya. Maski siya ay hindi rin niya malaman kung sino sa mga customers niya ang nakabuntis sa kanya. Kaya hindi niya ito hinanap. At sa takot na baka kung saan siya pulutin doon sa Japan, agad siyang umuwi ng Pilipinas noong malaman niyang ipinagbubuntis niya ako. Pagkapanganak sa akin ni Mama ay nagtrabaho naman siya bilang waitress sa isang bar dito sa Pampanga. Doon niya nakilala si Pido. At matapos ang isang taon ng kanilang pagsasama ay ipinanganak naman ang kapatid kong itong si Irene. Pero parang wala talagang swerte si Mama sa lalaki. Dahil hindi rin nagtagal si Pido. May asawa raw pala kasi ito sa Zambales. Aaminin ko, Mama L, noon pa man ay matindi talaga ang inggit ko sa kapatid ko. Bata pa lamang kami, si Irene na lang ang laging napagbibigyan, napapansin at napupuri ni Mama. Siya rin ang laging ibinibida sa mga kamag-anak, palibhasa, bunso. Prinsesa rin sa bahay ng kapatid ko. Hindi man lang mautusan. Naiinis lang ako kasi kahit nung lumaki na kami, siya pa rin ang pinapaboran ni Mama. Lalong-lalo na tuwing nagtatalo kami. Kahit siya naman talaga ang mali, ay siya pa rin ang kinakampihan. Pa yun? Wisit! Kanina pa ako naghahanap ah! Irene! Halika nga dito! Kinuha mo ba yung t-shirt kong puti? Nasaan na ba yun?
Kung kailan ko kailangan, tsaka pa nawawala. Ano yan ate? Tinawag mo ba ako? Kinuha mo ba yung t-shirt kong puti? Oo ate. Pasensya na, naisuot ko kahapon. Maghanap ka na lang ng iba dyan. Marami ka namang damit eh. Ako pa talaga mag-a-adjust ngayon? Bakit kasi hindi ka muna magpaalam kung may kukunin kang gamit dito sa aparador ko? Hindi porky hati tayo sa kwarto, hati na rin tayo sa lahat ng gamit ko. Para t-shirt lang, ang dami mo nang sinabi. Teka, kukunin ko sa labahan. Oh, heto. Laban mo muna tapos isaksak mo sa baga mo. Ano bang nangyayari dito at sigawan kayo ng sigawan? Nagluluto ako nambubulahaw kayo. Eto kutsilyo, magsaksakan na lang kayo. Si ate po kasi may. Ang aga-aga, galit na naman. Ano ba naman kasi ang si Irene, ma? Kinuha na naman yung damit ko nang walang paalam. Pangilang beses na to nakakabwisit na. Magsitigil na kayo! Ikaw, Ara, panganay ka pa naman. Hindi ka maging mapagbigay sa nakababata mong kapatid. Damit lang yan, Sus Mariose, pinalalaki mo pa? Ma, ang issue ko dito, yung kinukuha niya yung gamit ko nang walang paalam. Sarili kong gamit na hindi niya kagad binabalik kung hindi ko pa hahanapin. Ano yan ngayon, ma? Kailangan ko yung damit na yun. Nakaschedule na yun ang isusuot ko. Ako mismo ang nagsabi kay Irene kahapon na gamitin na lang niya yung t-shirt mo. Nakalimutan ko siyang bilan ng puting t-shirt para sa PE class nila O ngayon alam mo na, may reklamo ka pa ba? Sinabi niyo na ipang PE lang niya yung t-shirt kong yun? Naman! Pangalis ko yun At saka bakit ho kayong nagdedesisyon? Imbis na sabihan niyo magpaalam muna sa akin, kayo pa po palang nagtuturo dito kay Erin na maging pakialamera ng gamit. Kaya ganyan yan Kasi alam niyang hindi niyo siya pagagalitan. Huwag mo nga akong turuan kung anong gagawin ko kay Irene! Ano bang alam mo sa pagpapalaki ng anak? Wala! Kung meron akong hindi naturuan ng tama dito, baka ikaw yon. Kaya sarili mong kapatid, pinagdadamutan mo. O diba? Ako na naman ang mali. Ako nang naargabyado, ako pa ngayon ang madamot. Ayos Kaya eto na nga yung pinagdadamot mong t-shirt. Saksak mo sa baga mo para hindi ka putak ng putak dyan. Anong gagawin ko dito? Amoy pawis na, ang dumi pa. Paano ko ito masusuot? Sige nga. Maghanap ka na lang kasi ng iba, Ara. Marami ka namang damit dyan. Akin na yung t-shirt, lalabang ko para matahimik ka na. Umalis ka na nga. Pumasok ka na sa trabaho para hindi yung ang aga-aga naririndi kami ni mama sa'yo. Mas tahimik dito sa bahay kapag wala ka. Walang reklamador na pangit. Kung pangit ako, mas pangit ka. Pangit na nga ng mukha mo, pangit pa ng ugali mo. Kapal nito. Kaalis na nga. Mama El, nagtatrabaho ko sa isang BPO company dito sa Clark bilang isang customer representative. Sa totoo lang, Mama El, dahil sa nature ng trabaho ko ay na-encounter ko na siguro lahat ng klase ng tao. May mabait, may masungit, at meron din namang nuknukan ng sama na ugali. Yung tipong sa sama na ugali nila, si Satanas na ang mahihiya sa kanila. Pero sa dami ng taong nakakasalamuha ko araw-araw, sa sarili ko pang pamilya ko, pinaka nahihirapang makisama. Nakatapos ako ng Masscom at pinangarap kong maging isang newscaster sa radyo o sa TV. Pero dahil nahihirapan ako makapasok sa larangan na gusto ko, minabuti ko na munang pasukin ang mundo ng call center, kung saan ako mabilis na nakakita ng disenteng pera. Simula kasi nung nakagraduate ako, huminto na sa pag-waitress si Mama. Tapos na raw kasi ang obligasyon niya upang buhayin kaming magkapatid. Lalo pa kung kaya ko namang magtrabaho. Noong mga panahon na yon ay madalas na nasa bahay lang si Mama. Paminsan-minsan ay pumupunta siya sa San Fernando para kamustahin ang lola ko. Mag-isa na lang kasi siyang nakatira doon, kasama ang mga alaga niyang aso. Maliit lamang na lupain niyo ni Lola na naipamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Mas gusto niya doon na tumira kesa sumama sa amin dahil hindi niya maiwan ang bahay na ipinatayo ni Lolo noong nabubuhay pa ito.
Awa ng Diyos ay malakas pa si Lola at wala ring iniindang matinding sakit. Nakakalungkot lang dahil nung panahon na yon ay 8 anak ni Lola, si Mama na lang ang nakakaalalang bumisita sa kanya. Dahil ako na lang ang may trabaho sa amin, ako ang sumasagot ng lahat ng bayarin. Libre naman ang tuition ni Irene dahil may full scholarship siya sa pinapasukan niyang State University. Baon sa eskwela, pambayad sa miscellaneous fees at extra money para sa mga assignments at project lang ang binibigay kong allowance para sa kanya. Ang laking tipid din na hindi kami nangungupahan. Naipundar ni Mama ang bahay namin noong mga panahong nasa Japan pa siya. Kaya bukod sa mga kailangan ni Irene para sa pag-aaral niya, bills at pamamalengke na lang ang iniintindi ko. Sa totoo lang, Mama El, kasyang-kasya naman ang kinikita ko para sa aming lahat. Hindi lang talaga ako nakakaipon para sa sarili ko. Wala na kasing natitirang extra sa sahod ko dahil madalas na din akong mahiritan ni Mama at ni Irene na kumain sa labas o kaya naman ay mamasyal. Mula rin nung naging taong bahay na lang si Mama ay nawiwili siyang mag-online shopping. Wala namang kaso sa akin yon. Masaya nga ako at naaasahan ako ng pamilya ko. At gusto ko rin naman na gawin yon para sa kanila. Pero minsan, parang nakakapagod din pala. Yung trabaho ka ng trabaho pero wala kang naiipundar para sa sarili mo. Oh, nakauwi ka na pala. Yung ano pala natin, internet bill, due date na sa makalawa. Sige po, Ma. Ako na pong bahala. Siya nga po pala, Ma. May sasabihin sana po ako sa inyo. Ano yon? Madidelay po kasi yung sahod ko ng 1 linggo. Nagkaroon po kasi ng problema sa payroll system namin O ngayon, Makikiusap lang po sana ako na baka pwedeng tsaka na po muna yung mga pag-mine nyo sa mga live selling. Tsaka pakibawasan nyo na rin po muna yung magpa-deliver. Ang mangyayari kasi pagkakasyahin ko lang po muna yung natitirang pera na hawak ko ngayon para po sa mga bayarin at pagkain natin. anong gusto mong palabasin? Wala naman ho, Ma. Nakikiusap lang naman po ako na medyo kailangan nating maghigpit ng sinturon. Yun lang naman po. Ako ba, sinabihan ba kita noon na huwag ka nang kumain? Sinabihan ba kita na huwag ka nang mag-aral? Ipapaalala ko lang sa'yo na nung wala ka pang trabaho, ako ang nagpapalamon sa'yo. Ma, wag naman kayong magalit. Wala akong ibig sabihing masama. Wag naman po kayong ganyan, Ma. Anong wag akong ganyan? Sa tabas ng dila mo para nagrereklamo ka eh. Ang hirap sa'yo, nagkatrabaho ka lang, nakalimot ka na. Nandito na rin naman tayo sa usapan na to, di pa paalala ko na sa'yo. Noon, kahit anong ipabili mo, sige lang. Gusto mo ng laruan, ng sapatos, sige ako nang bili. Tayo ako itong may maliit na kaligayahang nakukuha sa pagbili sa mga live selling, parang ang bigat-bigat sa'yo. Namumulubi ka ba sa mga pinapadeliver ko? Hindi naman Wala po kong sinabi na nabibigatan ako. Sinasabi ko lang po na baka pwedeng tsaka na po muna yung mga yon kasi may mga bayarin pa po tayo na dapat unahin. Huwag niyo pong masamain yun, Ma. Nakikiusap lang po ako. Masyado nang lumalaki ang ulo mo. Akala mo naman kagandahan ng trabaho mo. Huwag mo ako niyayabangan. Mahiya ka nga. Hindi naman po ako nagyayabang. Masama po bang makiusap? Bakit niyo ba ginagawa sa akin to, Ma? Halos masiraan na ako ng ulo kakaisip kung paano kita mapapasaya. Ginagawa ko naman po lahat Kahit wala nang matira sa akin, makapagbigay lang ako rito sa bahay pero ni minsan, hindi pa ako nakarinig ng thank you mula sa inyo. Wala akong ginagawang tama sa paningin ninyo. Ayun, lumabas din ang totoo. Nagre-reklamo ka nga. Ano, napapagod ka? Bakit? Akala mo ba ako hindi napagod sa'yo? Kahit anong gawin ko, hindi kayo masaya. Doon ako napapagod, Ma. Hindi sa pagtatrabaho. Napapagod na akong gawin ang lahat, tapos baliwala lang po sa inyo. Kung nahihirapan ka, kasalanan mo yan. Sinabi ko naman kasi sa'yo, kumuha ka ng magandang kurso para makahanap ka ng trabaho na malaki ang sahod.
Hindi ka marunong makinig. Masaya ako sa kursong kinuha ko dahil pangarap ko po yun. Nag-iipon lang ako ng konti. Itutuloy ko yung pag-a-apply ko sa Manila. Wala namang pera dyan sa pangarap mo. Saka puro ka ganyan. Saan ka ba dinala niyang pangarap mo? Wala. Nga. Wala kang napala. Kaysa naman sa inyo, ano bang pangarap nyo? Wala rin naman, di ba? Ang kapal na mukha mo! Huwag mo akong pinagmamalakihan! Kahit ganito lang ako, lahat ng meron kayo dahil sa akin! Ang hinihiling ko lang po sa inyo, Ma. Makita nyo rin naman yung effort ko. Kahit mapasalamatan nyo man lang ako o mapansin sa lahat ng mga ginagawa ko para sa atin ni na Irene. Yun lang naman po eh. Mahirap po ba yun? Bakit ako magpapasalamat sa'yo? Anak lang kita! Utang na loob mo sa akin ang buhay mo, kaya dapat lang bumawi ka ngayon! Walang kwentang ipagpatuloy pa tong usapan na to, Ma. Hindi nyo naman ako naiintindihan. Matutulog na lang ako. Ay, hindi pa tayo tapos! Bumalik ka rito! Kinakausap pa kita! Ara! Anak lang kita. Sa totoo lang, Mama El, kapag nagtatalo kami ni Mama ay narinig ko sa kanya ang mga salitang iyan. Hindi na ako sumasagot. Bakit ganun? Dahil ba anak lang ako? Wala na akong karapatang kumibo o magsalita? Lahat ng sumbat na ginagawa sa akin ni Mama ay kaya kong lunukin. Pero para sa akin, ang pinakamasakit at iniindal ko talaga kapag ipinapamukha niya sa akin na wala akong karapatang humingi sa kanya ng pangunawa at pagmamahal dahil nga anak lang niya ako. Madalas ipinapamukha sa akin yun ni Mama. Kahit noong bata pa ako. Kaya tuwing nagkakasagutan kami, mas pinipili ko na lang na magkimkim ng sama ng loob dahil baka kung ano pa ang masabi niya sa akin. Marami pa siyang sinasabi bukod sa yumayabang daw ako. Nandyan na din yung nagmamalaki na raw ako sa kanya at kung ano-ano pa. Noon ngang nag-aaral pa ako, madalas akong puntahan sa bahay ng mga kaibigan ko. Siguro dahil ayaw ko rin tumatambay sa bahay namin pag wala akong ginagawa. Nakikita ko kung paano makisama yung mga kaibigan ko sa mga magulang nila. Ibang-iba sa relasyon na meron kami ni Mama. Hindi ko lang sinasabi kahit kanino pero inggit na inggit ako sa mga taong buo ang pamilya at malapit sa mga magulang. Sana ganun din ako. Tanggap ko nang hindi ko na makikilala kahit kailan yung tatay ko pero may kirot pa rin sa puso ko kapag naiisip kong pati kami ni Mama ay madalas hindi magkaintindihan. At halos hindi na namin kilala ang isa't isa. Hindi ko alam pero parang ang laking tinatagong galit sa akin ni Mama. Kahit anong subo kong mapalapit sa kanya, parang siya talaga ang kusang lumalayo. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Mama El, merong pangarap para sa akin si Mama. At yun ay ang kumuha ko ng kursong tourism para makapagtrabaho ko bilang isang flight stewardess. Lagi niya ako sinasabihan na maging maganda raw ako at magiging maganda raw ang buhay ko kapag yun ang kursong tinapos ko at makakapag-travel pa ako ng libre kahit kailan ko gusto. At higit sa lahat, makakapag-asawa daw ako ng piloto o foreigner. Alam ko naman na maganda ang hangad ni Mama tuwing sinasabi niya iyon. Hindi lang talaga maganda ang tono niya tuwing ipinapamukha niya sa akin yon. Nababasa ko naman sa mga sinasabi niya na gusto niya na lang hangarin ko ang tumaas ang estado namin sa buhay. Pero ang ayaw kong naririnig sa kanya ay yung mag-shortcut na lang ako at maghanap ng mapapangasawang mayaman. Lumaki akong walang tatay.
Naitaguyod ako ni Mama ng mag-isa at walang pinasyal na tulong mula sa kahit sino. Hindi alam ni Mama to pero isa yon sa mga kinabibiliban ko sa kanya. Kung si Mama di naman naghahanap ng mayamang mapapangasawa, kaya ko rin itaguyod ang buhay ko na hindi mo umaasa sa pera ng mapapangasawa kung sakali. Hindi ko kailangan humanap ng mayamang mapapangasawa kung gusto kong umasenso sa buhay. Ang kailangan ko lang ay magsikap. Tuwing masesermonan kami ni Irene ay laging litanya ni Mama, huwag kaming papatol sa lalaking walang sinabi. Hindi raw niya kami pinag-aral para mapunta lang sa tambay. Sa sobrang taas ng standard ni Mama sa magiging boyfriend o asawa namin, ni minsan wala pa kaming ipinakilala ni Irene sa kanya. Feeling ko kasi kung hindi hasyendero ang manliligaw na ipapakilala namin ay hindi niya ito matatanggap. Mama El, matapos naming magtaasan ng boses ni Mama tungkol sa pagtitipid, na-stress ako ng husto kasi alam kong negative na ang budget ko. Dahil ayoko magkasagutan ulit kami ni Mama, nagdesisyon akong tawagan na ang aking katrabaho, si Andrew. Hello? Andrew? Sino to? Si Ara to, Andrew. Sa office. Huy, Ara! Ikaw pala yan. Pasensya ka na ha. Hiningi ko lang sa katrabaho natin yung number mo. Huwag ka sana magalit. Busy ka ba? Hindi naman ako busy. Kumusta? Bakit napatawag ka ata? Sorry talaga, Andrew ha. Kakapalan ko ng mukha ko. Wala na talaga akong ibang malapitan eh. Pwede ba akong makahiram ng pera? Na-short lang kasi yung budget ko ngayon. Gawa nga nung madidelay yung sweldo natin. Oo nga pala, no? Pero issue talaga na madidelay yung sahod natin. Di bale, may extra pa naman ako. Magkano ba kailangan mo? 2,000 sana. Sure ka ba na okay lang? Baka kailangan mo yung pera ha? Ayos lang naman kung hindi mo ako mapapahiram. Ano ka ba? Sakto na may extra ako kaya ayos lang. Bank transfer ko na ba ngayon? O abot ko na lang pag nakita tayo sa office? Pasuyo na pakitransfer mo na lang pagkatapos nating mag-usap. Text ko sa iyo bank account ko mamaya. Salamat talaga, Andrew ha. Huwag ka mag-alala. Ibabalik ko kagad yun pagpasok ng sahod natin. Dadagdagan ko na lang ng interes para sa abala. Sus, hindi na. Ito naman, parang others. Huwag ka masyadong ma-pressure. Ayos lang. Ibalik mo na lang sa akin yung pera kapag maluwag na budget mo. Seryoso? Naku, salamat talaga ng marami ha. Paano kaya ako nito kung wala ka? Grabe naman. Parang ang bigat niyang problema mo ah. Baka kailangan mo rin na makakausap. Wala naman akong gagawin kaya pwede ako makipagkwentuhan. Ang nangyari kasi, due date na yung internet bill namin eh. Pambayad ko yung hiniram ko sa yung pera. Dahil nga alam ko na kakapusin ako sa budget, nakiusap ako sa mama ko na umiwas muna sa gastos. Ayun, nagalit kung ano-ano mga pinagsasabi sa akin. Nasumbatan pa ako. Ayos ka lang ba? Huwag mo nang intindihin yung mga sinabi sa'yo. Dala lang siguro ng bugso ng damdamin yon. Naku, hindi mo pa kilala si mama. Kung alam mo lang. Tsaka maniwala ka, hindi yun bugso ng damdamin. Halos araw-araw kung almusal ang panunumbat niya sa akin. Grabing bugso ng damdamin yun kung sakali ha. Parang samgyupsal. Unlimited. Ayos ah, komedyante ka rin pala. Eto pa, kung almusal ko yung panunumbat ni mama, lunch ko naman yung sakit ng ulo ko sa kapatid ko. Napakapasaway. Araw-araw akong busog sa stress sa kanilang dalawa. Ay, teka nga, ano ba tong pinagsasasabi ko? Baka naaabala na kita, Andrew. Pasensya ka na sa mga kwento ko ha, nakakahiya. Di, huwag kang mahiya. Naaaliw nga akong kausap ka eh. Mahilig ka ba sa kape? Coffee tayo minsan. Para may mapagkwentuhan kanyang mga dinadala mo. Libre kita.
O sige, pero huwag mo na ako ilibre. Kung ayaw mo lagyan ko ng interes yung hiniram kong pera sa'yo, ako na lang ang sasagot ng kape mo para makabawi man lang. Kulit nito, wala nga yun. Ako ang nag-aya kaya dapat sagot ko. Usapan na yan ha, magkakape tayo minsan. Oo, pag-usapan na lang natin kung kailan. Sige na pala Andrew, ibababa ko na tong tawag ko ha. Salamat ulit, bye. Okay, bye. Mama El, nakilala ko si Andrew sa trabaho. Hindi kami ganong ka-close nung umpisa, pero nagkakakwentuhan naman kami minsan sa opisina. Nagkaroon ako ng pagkakataong makilala pa siya ng lubusan noong minsang nagkaroon ako ng matinding pangailangan. Lumabas kami ni Andrew, Mama El. Nagkape lang, tawanan at kwentuhan. Hindi ko alam kung bakit, pero kahit problema ko sa buhay ang pag-usapan namin, ang gaan ng aura at puro lang kami tawanan. Ngayon ko lang naranasan na nakapaglabas ako ng sama ng loob nang walang halong sumbat pabalik. Nasundan ng coffee dates namin ni Andrew hanggang sa hindi ko na namamalayan. Nahulog na pala ang loob ko sa kanya. Nagkataon namang ganon din pala siya sa akin. Kaya hindi nagtagal, niligawan niya ako. At hindi ka na rin pinatagal ang panliligaw ni Andrew. Sinagot ko na rin siya agad dahil napakabait naman ni Andrew, Mama El. Kung makakakilala lang ng isang katulad niya, hindi dapat pinalalagpas pa. Itinago ko ang relasyon namin ni Andrew dahil alam kong hindi siya matatanggap ni Mama. Dahil gaya ko, isa rin siyang call center agent. May mga pagkakataon na ilang araw na wala sa bahay si Mama. Doon siya natutulog kay Lola sa San Fernando, kaya nadadala ko si Andrew sa bahay. Nakilala na rin siya ni Irene at nagkasundo silang dalawa. Sa totoo lang, Mama El, natouch ako sa ginawa noon ni Irene na pagtatakip sa sekreto ko. Hindi niya ako isinusumbong. Yari talaga ako kay Mama kapag nalaman niya na may boyfriend na ako. Tinanong ko si Irene isang beses kung bakit ginagawa niya ang malaking pabor na yon para sa akin. At nagulat ako nung sinagot niya na kahit daw makulit siya minsan at napakarami naming hindi pagkakaintindihan, ay mahal niya ako bilang kapatid. Kaya hindi niya maaatim na ipahamak ako. Doon ko na-realize na wala namang masamang para sa akin si Irene. Wala siyang ginagawang masama. Nagalit lang ako sa kanya dahil nakita kong hindi pantay ang pagmamahal ni Mama sa aming dalawa. Mas paborito kasi siya. Pero hindi naman niya kasalanan yun. Nung napagtanto namin ang mga mali, lalong tumibay ang samahan namin bilang magkapatid. Irene, halika rito, tingnan mo to oh. Naaalala mo pa ba tong si Ninang Mindy mo? Opo, naaalala ko po siya. Bakit po, Ma? Tingnan mo tong picture nila sa Facebook. Yan yung bunsong anak niya. Pupunta na yan ng Amerika sa katapusan. Doon na maninirahan. Susunod na rin yata si Ninang Mindy mo pagkatapos ng isang buwan. Ah, talaga po? Ayos pala eh. Mabuti para sa kanila. Ang galing, no? Asenso na ang ninang mo, Irene. Baka mapadalan ka pa nun ng dollar sa Pasko. Ito talaga si Mama, padala agad na sa isip. Nakakahiyo. Ikakasal na raw pala yung anak niya, kaya pupunta ng Amerika. Nakakagulat naman, ang bilis. Oh, anong nakakagulat doon? Nasa edad na naman yung bunso niya para mag-asawa. Sa dating app lang daw po kasi niya nakilala yung kano. Tapos 2 buwan pa lang silang nag-uusap sa video call. Kasal kagad? Di ba parang nakakatakot yun?
Oo nga no. Paano pala kung may asawa yung lalaki? Buti sana kung ganun lang. Paano kung serial killer pala yun? Ewan ko pero nakakatakot yung ganung setup. Hindi pa niya nakikita ng personal yung lalaki tapos pupunta na niya kagad sa Amerika. Mag-isa pa siya no? Sana magsabay na sila ni Ninang Mindy umalis para naman may kasama siya. Nakakatakot naman na mag-isa siyang mauna ron. Sino namang nagkwento sa'yo niyan, Ara? Sabi sa akin ni Mindy, matagal na raw magkakilala yung dalawa. Yung anak mismo. Friends kami sa Facebook at madalas kami magkumustaan sa chat. Paano kung maayos naman pala yung kano? Di ang sarap na ng buhay nila dun sa Amerika. Kahit naman maghiwalay sila kalaunan, malaking bagay yun na kapag migrate na sila buong pamilya ron. Hindi naman po masarap ang buhay sa Amerika, Ma. Nanonood ba kayo ng balita? Magulo rin doon. Tsaka laging napag-iinitan yung mga Pinoy o Asyano. Hindi na safe. Basta. Kaya ikaw, Irene, kung ako sa'yo, humanap ka na lang din ng kano. Yung madadala tayo sa ibang bansa. Huwag kang gumaya dyan sa ate mo. Ang daming gusto ko no. Sa call center lang naman pala ang bagsak. Grabe naman, Ma. Marangal naman po yung trabaho ni ate. At higit sa lahat, natutulungan po niya tayo dito sa bahay. Bakit? Totoo namang small time yung ate mo Pinagtapos ko pa yan ng pag-aaral, ganyan lang pala ang papasuking trabaho. Sana pala, hindi ko na pinagtapos ng college yan. Tinatanggap naman sa call center kahit walang natapos, di ba? Alam mo, Irene, makinig ka kay Mama. Mas alam niya ang makakabuti para sa'yo. Tingnan mo nga siya, Hindi nagtapos ng pag-aaral. 2 ang anak niya. Walang tatay. O di ba? Kaya siya na lang ang gayahin mo. Wag ako. Mas ka! Tama na po! Ate, ayos ka lang? Sa tingin niyo kanino ba ako nagmana? Ate, huwag ka nang sumagot kay Mama. Kapag kayo, Ma, pwede kayong maging bastos. Pero pag sumagot ako, magagalit kayo. Ano bang problema niyo sa akin? Kulang ba yung inaabot ko? Kaya talagang ayaw niyo akong tigilan? Ang kapal na mukha mong insultuhin ako? Wala kang galang sa nanay mo! Ikaw! Ikaw ang makapalang muka! Grabe mong maliitin ang natapos at ang trabaho ko! Bakit? Ano bang narating mo? Wala naman, di ba? Kasi lumandi ka ng maaga! Ate, tama na, please! Kung alam ko lang na magiging bastos ka paglaki, pinalaglag na sana kita sa Japan! Ang sarap ng buhay ko ron! Ang dami kong pera! Bakit kasi dumating ka pang bastarda ka? Sinira mo lang lahat! Kung ako lang ang masusunod, hindi na lang sana ako nabuo. Lalo pa kung ikaw lang ang magiging nanay ko. Sarap na sarap ka sa buhay mo nun? Pinagpapasapasahan ka ng mga lalaki kapalit ng pera! Walang iya kang hayop ka! Lumayas ka sa pamamahay ko! Wala kang utang na loob! Layas! Aalis talaga ako sa impyernong bahay na to! Irene, mag-ingat ka palagi at maging matalino ka sa mga desisyon mo sa buhay mo. Huwag mong ipagpapalit ang pangarap mo sa pera. Huwag na huwag kang tutulad sa nanay mong gahaman! Sinabi ng lumayas ka! Aaminin ko, Mama El, hindi talaga maganda ang naging pananalita ko kay Mama. Sobra ko siyang nasaktan. Dahil sa tindi ng galit ko. Hindi sa binibigyan ko ng katwiran yung pagsagot ko ng pabalang, pero para sa akin ng mga oras na yon, tama lang yung nagawa kong pagsagot. Ilang taon kong pinigilan ang lahat ng sinabi ko sa kanya. Nung tagpong yon, hindi ko na talaga kinaya at sumabog na ako. Lumayas ako sa amin at nakituloy kila Andrew. Itinakwil na talaga ako ni Mama. At kahit si Irene ay pinagbawalan niyang makipag-usap sa akin. Pero syempre, malaki na kaming dalawa. May sarili kaming pag-iisip. Patago kami nag-uusap ni Irene na sa pamagitan ng text. Naaawa ako sa kapatid ko, Mama El. Napilitan siyang maging working student dahil wala na ako para sagutin ang mga kailangan niyang pagkagastusan sa school. Kaya naman, lagi ko siyang pinapadalhan ng extra money para makatulong kahit paano. Ayaw kong mapabayaan ni Irene ang pag-aaral niya dahil kailangan niyang magtrabaho.
sabi ko na lang, wag niyang babanggitin kay mama na inaabutan ko siya dahil paniguradong magagalit si mama at hindi siya papayag sa patuloy na pagtanggap ng tulong ni Irene mula sa akin. Bella. Radyo Nobela. Mama El, laking pasasalamat ko na mayroong isang Andrew sa buhay ko. Kung hindi ko siya nakilala, hindi ko alam kung saan ako pupunta noong oras na naglakas loob akong umalis ng bahay namin. Hindi lang niya ako pinakinggan noong mga panahon na walang nakikinig sa akin. Binigay niya rin sa akin ang puso niya. Noon namang wala akong mapupuntahan, tinanggap niya ako sa tinitirahan niya. Hindi mawala sa isip ko ang pagtatalo namin ni Mama El. Pinagsisisihan ko ang mga sinabi ko at kung pwede ko lang ibalik ang oras, nanahimik na lang sana ako at hindi sumagot ng pabalang. May ilang buwan na hindi na ako tumutuloy kay Andrew noon kasi naiisip ko si Mama pero mas minabuti ko na lang na hindi na muna siya makita. Kasabay ng hindi namin pagkikita ng nanay ko, ay hindi rin kami nag-uusap. Masasabi ko na kaya siguro hindi ako kinakausap ni Mama noon kasi napanghihinaan ako ng loob. At natatakot ako sa kung anumang magiging reaksyon niya sa akin. Miss na miss ko na si Mama at Irene mga panahong kay Andrew ako umuwi. Sobrang bigat ng damdamin ko at tinalukuran na ako ng sarili kong ina. Madalos noon na nagugulat si Andrew kasi bigla na lang akong umiiyak ng walang dahilan. Akala niya may nasabi siya o nagawa siyang mali pero ang totoo, naiiyak ako dahil hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Halo-halo na kasi. Namimiss ko si Mama at si Irene. And at the same time, ang overwhelming na sobrang nararamdaman ko ang pagmamahal ni Andrew para sa akin noon. Hindi ko naranasan ang ganoong klaseng pagmamahal sa tinagal na tagal sa poder ni Mama. Mahal, sorry ang tagal ko bago nakauwi ah. Medyo traffic kasi. Oh, nandiyan ka na pala. Gutom ka na ba? Mag-ibihis lang ako tapos bibilisan ko na magluto. Nakapagluto na ako. Wow, ikaw ang nagluto? Anong meron at sinisipag ka yata? Bakit? Nagluluto naman ako ah. Napatikim ko na sa yung menudo ko, di ba? Oo nga, pero ako kasi ang laging nagluluto ng dinner natin eh. Kaya nagulat lang ako na biglang ikaw yung nagluto ngayon. Siyempre, special ang araw na to para sa ating dalawa. Sakto, nakapaghain na ako. Special? May nakalimutan ba ako? Katatapos lang ng monthsary natin, di ba? Basta, tara na, kumain na tayo. Lika na rito sa mesa, maupo ka na. Salamat. Mahal, oo nga pala. Anong plano mo? Hindi ka na ba talaga uuwi sa inyo para mag-sorry sa mama mo? Sa totoo lang, lagi kong ang iniisip yan. Kung ano bang dapat kong gawin. Gusto ko na talaga makausap si mama eh. Pero hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya. Tara, umuwi tayo sa inyo. Sasamahan kita para makausap mo na mama mo. Para masabi ko rin sa kanya yung plano nating magpakasal. Ha?
Planong ano? Anong sabi mo? Ara, will you marry me? Teka, nagpa-propose ka ba? Bakit wala man lang sing-sing? Sino nagsabing wala? Eto oh. Ara, mahal. Sa pangalawang pagkakataon, itatanong ko ulit. Will you marry me? Yes! Oo naman! I will marry you! Kaya pala parang may nararamdaman akong iba sa'yo nitong mga nakaraang araw May pinaplano ka palang gawin. O ayan, may dahilan ka na para umuwi. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Sasamahan kita sa kahit anong harapin nating pagsubok sa buhay. Hindi kita pababayaan. Hindi lang ngayon, hanggang sa tumanda na tayong dalawa. Hindi kita hahayaang mag-isa. Kahit ano pang masabi sa'yo ng mama mo, kailangan nating harapin yun pareho. Nanay mo pa rin siya. At bilang respeto, kailangan niyang malaman na magpapakasal na tayo. Salamat sa lahat, Andrew Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Ara ko. O sige, umuwi tayo sa amin. Harapin natin si Mama. Mama El, naging busy kami ni Andrew sa pagplano ng aming kasal. Trabaho sa gabi, at sa umaga naman ay kung saan-saan kami napapadpad kahanap ng murang wedding suppliers. Bumigay yung katawan ko sa sobrang pagod. Kaya nanghina talaga ako at nagsuka. Ilang linggo ang lumipas pero hindi na talaga makuha sa pahinga ang nararamdaman ko. Nagpa-check up na ako sa doktor at dito ko nalaman na 6 weeks na pala akong buntis. Wala kaming mapaglagyan ni Andrew ng saya noong malaman namin na magkakaanak na kaming dalawa. Pero sa likod ng isipan ko, may takot pa rin sa kung anong masasabi ni Mama tungkol sa pagbubuntis at sa plano naming magpakasal. Sinikap ko talagang magtrabaho ng husto, Mama El, dahil sunod-sunod na ang maging gastos namin. Sa kasal pa lang, nalulula na ako habang nagkukwenta ng mga kailangang bayaran. Nag-decide na lang kami ni Andrew na magkaroon ng intimate wedding para makatipid at para hindi na rin ako ma-stress sa kaiisip. Kahit pinagkakaabalahan namin ni Andrew ang kasal namin, mas priority pa rin ang panganganak ko at ang mga gamit ni baby. Pero bigla akong dinugo at isinugod sa ospital. Akala ko talaga noon mawawala na sa amin ang anghel namin ni Andrew. Mabuti na lang at hindi pa uhuli ang lahat. Naagapan at nabuhay pa rin ang sanggol sa loob ng aking sinapupunan. Inabasuhan ako ng doktor na magpahinga na lang dahil masela ng pagbubuntis ko. Kaya kahit kailangan makaipon, pansamantala, tumigil muna ako sa aking pagtatrabaho. Sandali lang! Sino yan? Ate! Kumusta ka na? Ayos lang ako. Nandyan ba si Mama? Namalengke lang saglit pero parating na siguro yun. Halika, tara muna dito sa loob. Kumusta ka, Irene? Hindi ka ba nahihirapang pagsabayin ng trabaho at pag-aaral? Baka mamaya bagsak ang mga grades mo, Ayos lang naman. Okay lang grades ko. Hindi ko pinapabayaan lalo na ngayon na graduating na ako. Mabuti naman. Si Mama, kumusta? Ayos lang. Ganun pa rin. Oh, ayan na pala si Mama. Ma, akin na po yung pinamili nyo. Ako na pong mag-aayos ng mga yan. O Ara, anong ginagawa mo rito? At sino yung kasama mo? Ako po si... Huwag kang sumabat. Hindi ka ang tinatanong ko. Ma, sinadya namin na pumunta rito kasi gusto ko lang pong mag-sorry sa inyo. Sorry po sa lahat ng mga sinabi ko nung huli po tayong nagkasagutan. Sino yung kasama mo? Si Andrew po, Ma. Boyfriend ko po.
Isa pa sa pinunta namin dito kasi gusto ko po sanang hingi ng basbas ninyo. Magpapakasal na po kasi kami ni Andrew. Bakit pa kailangan ng basbas ko? Nagdesisyon na pala kayo magpakasal. Sa tinagal-tagal, ngayon mo lang pinakilala sa akin yung lalaking yan dito sa bahay? Ma, mabait po si Andrew. Gusto ko makilala mo po siya ng mas maigi. Sana po matanggap niyo siya bilang mapapangasawa ko. Anong trabaho mo, Andrew? Customer service agent po ako. Kasama ko po si Ara sa trabaho. Paano mo naman bubuhayin ang anak ko kung yan lang ang trabaho mo? Kaya nga lumayas tong si Are. Kasi hindi na niya kinayang buhayin kami ng kapatid niya sa liit ng kinikita niya. Ma, hindi naman po ganun yun. Anong hindi ganun ang sinasabi mo dyan? Magsisinungaling ka pa? Di ba kaya ka nga lumayas dito? Pagod ka ng buhayin ng mga palamunin mo? Ma, umalis lang naman po ako noon kasi pinalayas niyo ako eh. Paano di kita palalayasin sinabihan mo akong malandi? Bukod doon, pinaramdam mo sa akin na ang dumi kong babae, na parang wala akong karapatan na maging nanay. Normal ba sa isang anak na pagsalitaan ng ganun ng nanay niya? Pero ngayon, gets na gets ko na kung saan nanggaling yung lakas ng loob mong makirika. Ang dami mong sinabi sa akin ikaw naman pala tong malandi. Kaya mo naman pala kami iniwan kasi may kumakamot na pala na kati mo? Ma, please naman tama na oh. Pumunta kami rito para makipag-usap ng maayos. Napapagod na po ako sa ganito. Kapal ng apog mong magdrama sa harapan ko? Nung umalis ka rito, ang taas ng ere mong babae ka. Nuknukan ka ng yabang. Natiis mo kami hindi kausapin ni Irene. Tiniis mong di magpakita sa amin. Naisip ko pa nga na baka may pinuntahan ng pinagmamalaki mo sa akin. Baka yumamang ka na. Akala ko, ngayong di mo na kami sinusuportahan ng kapatid mo, malayo na ang mararating mo kasi nga wala ka nang pinapalamon. Akala ko makakapag-ipon ka at magiging big time ka na. Pero ano to? Magpapakasal ka? Sa pareho mo ring pipitsugin? Ma, hindi naman po lahat ng bagay sa mundo sa pera lang po umiikot. Mas naramdaman ko po kay Andrew yung tinatawag na pagmamahal kesa sa inyo na sarili kong ina na nakasama ko ng matagal. Lahat lang kasi sa inyo pera, pera, pera. Kapag naghihirap na kayo, kapag wala na kayong makain, tingnan ko lang kung hanggang saan ka dadali ng pagmamahal na yan. Tingnan ko lang kung mabuhay kayo niyan. Mas importante pa sa inyo yung sinasabi niyong pera kaysa sa sarili ninyong anak. Hindi niyo ako matanggap kasi hindi ko natupad ang mga pangarap niyo. Hindi ko kasi nagawa yung pangarap niyo na yumaman o makapag-asawa ako ng foreigner. Hindi niyo ako matanggap kasi hindi ako nakapag-asawa ng milyonaryo. Kapag kailangan niyo ng kasama na mag-aalaga sa inyo pag nakaratay na kayo, sana lang may mapala kayo sa pera na sinasabi ninyo. Umalis ka na! Wala kang karapatang pagtaasan ako ng boses sa sarili kong pamamahay! Umalis ka na kung ayaw mong kalad ka rin kita palabas! Kumalma lang ho kayo. Pakiusap, sabihin niyo na ang lahat. Huwag niyo lang po sasaktan si Ara. Buntis ako, Ma. Kaya pala gusto mong bumalik ngayon dito! Kasi buntis ka! Hindi ko kayo matatanggap nitong boyfriend mong bano! At wala rin akong pakialam dyan sa magiging anak nyo! Umalis ka na! Ayaw ko na makita yung pagmumukha mo dito sa bahay ko! Pumunta ako rito para sabihin sa inyo na ikakasal at magkakaanak na ako. Hindi ako nagpakita para tumira ulit sa bahay na to. Hindi rin po ako umaasa na matatanggap niyo ulit ako. Pero dahil nanay ko kayo at may respeto ko sa inyo, hinarap ko kayo ngayon para lang sabihin sa inyo mga plano namin ni Andrew. Ma, ginawa ko po ang lahat. Mula noon pa, ginawa ko na ang lahat ng sa tingin ko'y makakapagpalambot sa puso nyo. Pero wala eh. Hindi talaga kita mapasaya. Sana huwag niyong pagsisihan na sinira niyong relasyon natin mag-ina. Dahil lang sa isang bagay na hindi naman kayo kayang mahalin pabalik gaya ng ginagawa ko. Ayaw niyo akong makita? O sige, hindi na ako magpapakita sa inyo. Sana po pagkatapos ng lahat ng to, maging masaya na kayo. Mama El, hanggang sa dulo ay naging matigas si Mama. Hindi niya ako pinatawad noong hinarap namin siya ni Andrew. Hindi ko na rin
rin pinagpilitan ng sarili ko. Walang anak ang dapat ipagsiksikan ng sarili niya sa masikip na puso ng kanyang ina. Napagod na ako makipagkompetensya sa lahat ng bagay na mas importante pa para sa kanya. Umalis kami ni Andrew at mula noon ay hindi na kami nagpakitang muli sa bahay. Tinanggap ko na hanggang doon na lang siguro ang kwento naming mag-ina. Kailangan ko rin ng katahimikan at peace of mind, Mama El. Lalo pat may anak na rin ako ngayon na deserving magkaroon ng malusog at masayang ina. Si Mama? Mukhang masarap naman ang tulog niya gabi-gabi kahit ganito ang sitwasyon namin. Ito ang gusto niya. Kaya magiging masunuring anak na lang ako at ako na lang ang lalayo. Isang taon na ang nakalipas at wala talaga kaming naging pag-uusap. Kinakamusta ko pa rin siya paminsan-minsan kay Irene at nakagraduate na nga pala ang kapatid ko. Manager na siya sa isang hotel. Ikinasal na kami ni Andrew at masaya kaming dalawa. May naihahain sa mesa at meron ding gatas at diaper ang anak namin. Kontento naman kami sa ganitong buhay. Kung mayroong magandang naidulot sa akin ng aking karanasan, yun siguro yung natuto akong pahalagahan ng anak ko. Hindi ko hahayaang mangyari sa kanya ang nangyari sa aming dalawa ni Mama. Ngayon, nagbago ang list of priorities ko sa buhay. Kung dati, pangarap ng mama ko ang pinaka-importante para sa akin. Sumunod ang trabaho ko. Ngayon, wala na ako ibang priority kundi mahalin ang baby girl namin ni Andrew. Sa totoo lang, bago pa yung araw na huli nagkasagutan kami ni Mama, pinatawad ko na siya, Mama El. Wala akong galit sa kanya. Namimiss ko na siya. Pero sa ngayon siguro, mabuti nang ganito na lang muna kami. Hindi ko naman isinasara ang puso ko at umaasa akong balang araw matatanggap ulit niya ako. Dahil sa kabila ng lahat, mahal na mahal ko pa rin ang mama ko. At hindi yun magbabago. Bago pala ako magtapos, gusto ko lang kunin ang pagkakataon na ito na batiin ang mama ko. Malamang nakikinig sa inyo si Mama El. Shoutout sa iyo, Ma. I miss you. Mahal na mahal kita. Bati na tayo. Gusto ka nang makilala ng apo mo. Maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob ng Barangay LS sa akin na maitampok ang kwento ng aking buhay. Naway patuloy pong maging tulay ang Barangay LS sa mga taong katulad ko na nagbabaka sakali na maglabas ng sama ng loob. Number 1 kayo sa puso ko. Maraming salamat po sa lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ara. Lost and all alone, I always thought that I could make it on my own. But since you left, I hardly make it through the day. My tears get in the way, and I need you back to stay. I wander through the night and search the world to find the words to make it right. All I want is just the way it used to be, with you here close to me. I've got to make you see.
na katangian at kapaitan mo. Nabihag at umibig sa'yo ang puso kong ito. Hanggang langit ang pasasalamat at ika'y aking tinanggap na walang pag-alinlangan. Dahil minahal mo ako, lahat ay gagawin para sa'yo. Huhulihin ko ang buwan, pipigilin ng ulan. Dahil minahal mo ako, isisigaw ko sa buong mundo. Laging ingatan ng pag-ibig mo, dahil minahal mo ako. Sa taglay na katangian at kapaitan mo, nabihag at umibig sa'yo ang puso kong ito. Hanggang langit ang pasasalamat at ika'y aking tinangkan na walang pag-alinlangan. Dahil minahal mo ako, lahat ay gagawin para sa'yo. Huhulihin ko ang buwan, pipigilin ng ulan. Dahil minahal mo ako, isisigaw ko sa buong mundo. Laging ingatan ng pag-ibig mo, dahil minahal mo ako. Mga pangarap ko, lahat ay natupad. Isang ngiti mo lang ako'y parang lumilipad. Dahil minahal mo ako, lahat ay gagawin para sa'yo. Huhulihin ko ang buwan, pipigilin ng ulan. Dahil minahal mo ako, isisigaw ko sa buong mundo. Laging ingatan ng pag-ibig mo, dahil minahal mo ako. Laging ingatan ng pag-ibig mo, dahil minahal mo ako. In Lucena, 91.1. Magandang pakikinig sa ating lahat at ngayon narito na ang ating balitang pangkalusugan. Nagkasayahan, nagsigawan at nagsayawan ang mga tao sa isang pamilihan matapos matikman ang isang produktong naglalaman ng cocoa, acai berries, spirulina, stevia, chlorella, omega-3 DHA, taurine at probiotics. Dahil sa sarap, kaya tamang-tama ang timpla nito para sa ating kalusugan. Kaya naman higit na napuno ng kasiyahan sa naturang pamilihan. Kaya mga kababayan, alagaan ang ating kalusugan. Uminom ng Mark Chocomix 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia. Uminom ng Mark Chocomix 9-in-1 plus 1 chocolate drink. Mark Chocomix 9-in-1 plus 1 chocolate drink is no table sugar added. Nakaka-fresh ang hindi mag-worry about rashes. Galing mo Pampers. Helps prevent rash, pulls away wetness, and keeps skin dry. With Rash Shield and Lotion with Aloe para pamprotect, pampasulit, Pampers. Save up to 160 pesos monthly based on SRP per pad versus brand X for L, XL, and XXL. Longer lasting protection with upgraded Pampers pants.
Sa mga diabetic na coffee lover, kaso nangangamba kasi may asukal ang kape. Narito na ang kapeng para sa'yo. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Magandang araw po sa lahat. Ako si Ernesto ng Daguban, Pangasinan. Diabetic ako. Narinig ko to sa radyo. Anim na buwan na akong umiinom ng Best Cafe. Kada buwan ako nagpapacheck up. Unti-unting bumaba yung blood sugar. Hanggang ngayon, awan ng Diyos, nag-normalize na yung mga blood sugar sa aking katawan. Mabibili sa supermarket, groceries at sa mga suking butika. Barangay LS In Lucena, 91.1. Forever! Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthracinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Gusto mo bang bumili o magtingin ng alahas online? May online jewelry showroom na ang Quick Loan. Follow them on Facebook, Quick Loan Pawn Shop Online Jewelry Shop, and on Instagram, Quick Loan Online Jewelry Shop. May live selling rin sila tuwing 15th and 16th of the month. Kaya ano pang hinihintay mo? Like and follow mo na sila sa mga social media accounts nila. Anong benepisyo ang natatanggap mo sa mga iniinom mo? Makinig kay Aling Severina Ortiz. Ako po si Severina Linsagin Ortiz, taga Barangay Tumbaga 1, Cariaya, Quezon. 51 anyos na. Napakaganda po ng naging resulta ng pag-inom ko po ng Merc Capsule. May high blood po ako. Tapos yung time po na nalalambot ako. Pag-inom ko po ng Merc Capsule, hindi na po ako masyadong napapagod. Marami pong benepisyong natatanggap sa pag-inom ng Merc Capsule. Ang Merc Capsule Herbal Food Supplement ay mabibili na sa inyong mga suking butika at drugstores dito sa inyong lugar. Barangay LS 91.1. Barangay LS 91.1. Forever. Gutom na ako. Ang tagal! Uy, sorry! Traffic eh! Oh, tara! Kain muna tayo. Saan mo gusto? Kahit saan, basta masarap. May ganun bang kainan? Meron sa Paseo de Lucena. Madaming pwedeng pagpilian. Mula sa milk tea, shakes, or coffee. Meron din silang iba't ibang pagkain like pizzas, pastas, sandwiches, rice meal, lomi, at marami pang iba. Tara na! Kanina pa ako gutom na gutom. Tara na! Sakto! Oras na rin para sa live band nila. Gabi-gabi silang may guest local band para mas bongga. Bongga nga talaga sa Paseo de Lucena. Pak na pak! Bonggang-bongga sa Paseo de Lucena. Matatagpuan sa Maharlika Highway, Barangay Ilayang-Iyam, Lucena City. Isama na ang tropa. O ang buong pamilya. Tara na sa Paseo de Lucena. Kung dati ayaw mong maggabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Barangay LS 91.1 forever. Forever. Pasko na! BAS ko, BAS ko, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit. Adobo spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor Shrimp Cubes. Adobo na meaty sarap with Nor Chicken Cubes. Spaghetti na meaty special with Nor Pork Cubes. Oo na ang Pasko sa pansit. Adobo spaghetti ko. Nor. Kami kasama mo. Kami kasama mo. Sa mga pangangailangan mo. Sa pagkayod mo sa buhay, may mga pangarap kang gusto mong matupad. Kaya katumbas ng iyong sakripisyo ang 2 to 3 minute hassle-free transactions, mababang remittance rates, at mataas na appraisal value hatid ng RD Pawn Shop. RD Pawn Shop, 45 years na nagbibigay pag-asa. Kasama mo hanggang sa magandang bukas. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Sunfall Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking anak. Sunfall Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Barangay LS 91.1. Yay! Forever! Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagi ang maghugas ng kamay.
Siguraduhing wasto ang paggamit ng mask. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH at ng himpilang ito. Santon Gold Live Testimony. Ang hilita po, sitwar po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan, yung aking panginginig ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Kaya ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. At uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila. Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika. Are you a Chinese cuisine lover? Taiku Hong Kong Roast is the place for you. Pag binisita mo sila, try mo agad yung best seller nila na roast dog, inspired by hole-in-the-wall roasting stores sa Hong Kong. At alam mo ba, sa Taiku Hong Kong Roast, imported ba from Hong Kong ang chickens nila? Samahan mo pa ng finest jasmine rice to complete the best experience. Ang the best pa dito, gumagamit sila ng pugon for authentic way of roasting. Winner, diba? Taiku Hong Kong Roast, you can now experience legit Chinese cuisine with a reasonable price. Located at the ground floor of SM City, Lucena. Tara na sa Taiku Hong Kong Roast, a legit Chinese cuisine. Sir, magandang Mark Cafe po. Mga kabarangay, magandang Mark Cafe po. Kasangga at kalusugan ating pakinggan. Alas 5:30 hanggang alas 6 ng umaga. Tuwing Sabado, mapapakinggan si Kasanggang NG Marcamonias. Oh yes, mga kasangga, alas 5:30 hanggang alas 6 ng umaga. Tuwing Sabado sa Barangay LS 91.1. Kasangga at kalusugan. Hatid sa atin ng Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Araw-arawing mag-Mark Cafe para Mark kakasigurong ang buong katawan healthy, mabisa, masarap at epektibo. Cafe. Ang sarap ng natural. Barangay LS 91.1 Forever. Barangay LS 91.1. Oras muna sa buong barangay, 10:39, forever. That time check was brought to you by Norcubes. Buong-buo ang Pasko with Norcubes. San Miguel flavored beer. Make life sweet. Suwak sa budget. Panalo sa sweetness. Drink responsibly. Best Cafe. Kapag herbal, sugar-free. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar. Barangay LS. In Lucena 91.1. Barangay LS 91.1. Oo, tayo ay forever para masasaya together. Dahil para sa'kin ay ikaw pa rin ay mas better. Oo, tayo ay forever. Barangay LS 91.1, forever. Uy, mga kabarangay. May umiyak ba? Siya may umiyak ba? Oo, para sa ating tampok na istorya ngayon sa Radyo Nobela, no? Usapang anak at nanay ang ating ang tampok sa ating kwento na pinamagatang Anak Ka Lang. Mula sa ating kabarangay na si Ara. Ayan na, syempre mga kabarangay, lalong-lalo na yung mga magulang natin, ano? Ang ating mga anak ay hindi tagasalo ng obligasyon natin bilang magulang. Tayo ang nagdala sa kanila sa mundo, kaya tayo dapat yung magtataguyod sa kanilang kapakanan. Pero sana wag nating sirain yung kanilang mga pangarap. So, kapipilit natin na tuparin nila yung pangarap natin para sa kanila. Dapat nga tayo yung tumutulong sa kanila na maabot ang anumang inaasam nila sa buhay. Dahil ang tunay na kayamanan, naniniwala tayo na dapat pahalagahan natin dito sa mundo ay ang ating mga pamilya.
Dahil hindi naman natin matutumbasan ng kahit or magkano at ng kahit anong material na bagay ang ating pamilya. Hi! Nakakalungkot yung kwento sa totoong buhay, ano? Hindi natin, kasi relasyon ng mag-inang si Ara at saka si Telma yung ating pinag-usapan. Pero, grabe. Iyak ako! Ano ba yan? Oo, sobrang ganda nga po ng kwento. Actually, ang dami nag-message sa akin na ang ganda nga ng kwento. Kasi relasyon ng magulang at anak na halos lahat talaga tayo makaka-relate. Lalong-lalo na yung mga breadwinner ng ng mga families natin, Masarap sa pakiramdam na maging breadwinner. Pero, syempre, mas masarap kung na-appreciate ng magulang natin yung kung ano man yung naiipundar natin. Ako bilang isang, hindi ko naman masasabi na super duper breadwinner ako kasi 4 kami magkapatid, pero lahat kami gumapang din naman kami. Wala talagang tunay na breadwinner sa amin. Ang winner lang talaga, hindi yung nanay namin. Kasi talagang pinupush namin lahat ng pwede namin sa kanya. Pero minsan, ito para sa akin naman, yung mga salitang binitawan ni Ara para sa kanyang ina, doon po ako nasaktan. Kasi isipin mo, kahit yung sitwasyon ni Ara na hindi niya kilala yung tatay niya or yung tunay niyang ama, masakit pa rin na masabihan ng sarili mong anak ng mga masasakit na salita. Totoo yun. Kaya hindi natin masisisi din yung nanay ni Ara kung bakit hanggang ngayon sobrang hindi pa niya mapatawad si Ara. Siguro dahil sa mental and yun nga, mentally hindi ganun katanggap ng nanay na sinabihan siya ng masakit na salita ng anak niya. Sobrang sakit ng mga salitang nabitawan ni Ara para na siguro dahilan niya kung bakit hindi pa niya mapatawad ngayon yung anak niya. Pero naniniwala ako na ang bawat ina napakalambot niya. Walang ina na hindi kayang yung tipong yung matitiis niya talaga yung anak niya. Soon enough, sabi nga nila, time heals all wounds. At yung kahit nanay mo na nasabihan mo na masasakit na salita, darating yung pagkakataon, nalalambot yan at mapapatawad ka niya. Hindi dahil nanay mo siya, pero dahil anak ka niya. Yun ang lagi nating tatandaan, Kaya sa mga kabarangay at mga kapuso natin dyan, lalong-lalo na yung mga kabataan, wag na wag niyo sasagutin ang mga magulang niyo. Isipin niyo yung paghihirap na ginagawa ng mga magulang niyo para lang mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Hindi yun mababayaran ng pera, ng material na bagay. Kasi utang na loob na rin natin yun. Hindi man natin sabihin, pero ang pinakamahirap na bayaran ngayon hindi utang. Hindi utang na pera. Pero yung utang na loob. Kamusta na, Dina? Hi. Tayo laging nagkikita. Okay lang yan, mga kabarangay. Mamaya masaya na ulit tayo. Medyo naging emotionally lang tayo. Nagkaroon tayo ng emotional breakdown kanina, Kasi naman si Ara naman kasi. Pero hindi natin masisisi si Ara. Nasaktan din siya dahil hindi naging pantay ang pagtingin sa kanya ng kanyang ina. Dahil ikaw. Pero gaya na sinabi natin, hindi natin alam ang sitwasyon ng isang tao hanggat hindi tayo nasa sarili niya sapatos o hindi tayo nasa sitwasyon niya. Kaya bago tayo mag-judge, mga kabarangay, mga kapuso, ilagay niyo din yung sarili niyo sa sitwasyon nila. Baka sa pagkakataon yun, maunawaan mo sila. Magbabalik si Mama L. Iwanan ko muna kayo ng isang tugtugin na mula sa SB19 Mapa. Dito pa rin sa Barangay LS 91.1 forever. Hello mga kabarangay! Mamaganda here! Namiss mo ba ang kwento natin kanina sa Radyo Nobela? Huwag ka nang malungkot dahil ang mga storya na hindi mo napakinggan sa radyo, meron dito sa Barangay LS 91.1 Podcast. I-follow mo na ang aming podcast at huwag mo rin kalimutang i-follow ang aming Facebook, Twitter, Instagram at TikTok at mag-subscribe sa aming YouTube channel. At syempre, araw-arawin ang pakikinig dito sa Barangay LS 91.1 forever.